Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sinabi ni Stephen Colby sa kanyang aklat na Seven Habits of Highly Effective People, yung habit 2, sinabi niya na start with the end in your mind. Magsimula ka sa huli sa iyong pag-iisip. At kadalasan gano'n naman talaga yung ginagawa natin. Pag tayo ay magluluto, halimbawa magluluto tayo ng tinolang manok. Papunta pa lang tayo sa palengke, iniisip na natin kung ano yung bibili nating rekado. Siyempre, habang naglalakad ka, isipin mo, bibili ako ng manok, kay Aling Tali, bibili ako ng gulay, sa suki ko, bibili ako ng papaya. Di ba? Pag walang papaya, sayote, bibili ako ng dahon ng, dahon ng Malunggay. sili. Pwede ring malunggay. Pero pag napabili ka ng repolyo, ibig sabihin, hindi tinolang lulutuin mo. Siguro pwede patatas. Nakakita na ako ng tinola na may patatas. Pero dapat naglalaro na yun sa isip mo kung paano mo, ano-ano ang mga bibilin mo at kung paano mo lulutuin. Siguro kung sanay na sanay ka na, hindi mo na iisipin yun. At ito ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo natin. Nakita natin na sa mga nakaraang Ebanghelyo, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At yung ibang mga alagad na to, ito ay alagad ni Juan Bautista. At ngayon, sila ay nasa ibang lugar. Si Jesus ay nasa Judea at nagbabautismo. Si Juan din nagbabautismo sa ibang lugar. At nagkaroon ng pagtatalo ang alagad ni Juan Bautista at mga Hudyo. At sinabi niya na pinapatungkulan niya nung alagad ni Juan Bautista na si Jesus ay nagbabautismo. At ito yung gusto kong pagtuunan natin ng pansin sa sinabi ni San Juan. Na sinabi niya na ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. Ako ay abay na nag-iintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ako ay lubos na magagala kapag narinig ko ang tinig nito. Alam natin yung kwento ng bridegroom at bride. At para kay Juan Bautista, malinaw para sa kanya ang kwento ng pagliligtas ng Panginoon para sa sangkatauhan. O malinaw kay Juan na sumulat ang kwento ng pagliligtas. Sabihin ko yung kwento. Gamitin natin salitang kwento. It's the story of salvation. Na ang Panginoon ay umibig sa sangkatauhan. Kaya niya ginamit ang pagsasalarawan ng lalaking ikakasal at babaeng ikakasal. Dahil sa simula pa lang, Genesis, may kasalan ng naganap. Si Eva at si Adan. At sa kahuli-hulihan, sa mga pahayag, meron ding kasalan na magaganap. Kailangang malinaw ito. Kaya nga, sa misa, meron tayong tinatawag, kaming mga pare na in persona Christi, na ipinapahayag namin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa isang bahagi ng komunyon, hinihiram namin ang katauhan ni San Juan upang imbitahin ang mga tao. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At yung pangalawang bahagi, mapalad tayong naanyayahan sa kanyang piging. Blessed are those called to the supper of the Lamb.
Pag tinignan niyo sa Revelations 19, sinabi doon, ito ay piging ng kasalan ng kordero. So ito ay paanyaya at kailangang malinaw sa ating lahat kung ano tong paanyaya na to. Katulad nung nakita, katulad nung nakaraang linggo nung tinawag ni Jesus si Felipe at Nathaniel. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi ni Felipe, kay Nathaniel, nakita na namin ang taong sinasabing Mesiyas ay sinulat ni Moses sa kanyang kasulatan at ng mga propeta. Malinaw. Hindi ito nagkukunwari, hindi ito nagpapanggap. Siya to. Siya ito. Siya yung Mesiyas. Wala nang iba. At bagamat naniniwala si Nathaniel na merong isang Mesiyas na lalabas na ayon sa kasulatan ni Moses at mga propeta, medyo nagduda siya dahil sabi niya, wala namang magandang kahihinatnan at lalabas na magagaling sa Nazareth. So katulad ng mga tagasunod ni Juan Bautista, hindi nila nakita. Mahirap nga naman talagang makita dahil yung ginamit na palaisipan ni Juan na ang lalaking ikakasal ay para sa babae, o babae ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, na tumutukoy kay Kristo o kay Jesus, eh wala naman siyang asawa. Pero alam naman natin ang kwento na ang lalaking ikakasal ay si Kristo at ang babaeng ikakasal ay ang simbahan. At anong ibig sabihin nito? Isa sa mga paalala sa atin na kung titingnan natin yung kasaysayan, na ang Panginoon ay hindi sumuko sa Israel. Hindi niya sinukuan, bagamat paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagkakasala. At yun ang pag-ibig na nakita ni San Juan at ni San Pablo sa mga sulat niya. Kaya nga sinabi niya na si Kristo ay katulad ng lalaking ikakasal na ibinigay niya ang buhay niya. Pero yung kahulugan ng kordero ng Diyos at yung kasalan at piging ay iisa. Hindi natin mapaghihiwalayan. Sinabi ni San Pablo na si Kristo ay kinasal sa krus ng Kalbaryo. Dahil doon niya ipinakita ang pagmamahal niya sa sangkatauhan. Kaya, dalawang muka sa mga pare at sa mga tao na tuwing itinataas natin ang katawan at dugo ni Kristo, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi lang niya inaalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayahan sa kanyang piging. Anong ibig sabihin nun? Tayo ay inaanyayahan sa kanyang pag-ibig. Tayo ay inaanyayahan sa kanyang pagpupuno sa ating kakulangan. Tayo ay inaanyayahan sa kanyang grasya. Pero, dapat meron tayong tugon. Meron tayong tugon. Hindi isapat na tayo bilang simbahan ay ikinasal sa Diyos. Katulad ng kasalan sa atin, sa tao, hindi sapat na ikaw ay kinasal sa isang tao tapos na. Kailangan may pag-unlad, kailangan nag-grow, kailangan lumalalim ang relasyon mo dun sa tao na yon. Kailangan unti-unti mo pa rin siyang nakikilala. Kailangan unti-unti mong nalalaman ang kanyang pagkatao. At ganoon din tayo sa Diyos. Ang imbitasyon sa atin ay patuloy na maging tapat sa ating Panginoon, maging tapat sa pananampalataya, at tanggalin natin yung mga bagay na mga pagpapalagay natin. Gagamitin ko yung pagpapalagay sa English, assumptions. Marami tayong bagay na ipinagpapalagay tungkol sa ating Diyos. Katulad ni Nathaniel. Hindi aksidente na ginamit ni Jesus
yung pagkakataon na si Nathaniel ay nakaupo sa puno ng igos. Pwede namang sabihin ni Jesus na, alam mo, bago pa lang ako pumunta rito, nakita kumakain ka ng fried chicken. Di ba? O nga no, paano nalaman ni Chris? Paano nalaman ni Jesus na kumain ako ng fried chicken? Na ang ulam ko kaninang umaga, fried chicken. Hindi naman ako may fried chicken. Pero ginamit niya yung pagkakataon na yun. Bago pa lang ako pumunta rito, nakita nakaupo ka sa puno ng igos. Dahil merong kahulugan yung puno ng igos. Kung titingnan sa mga kasaysayan muli, sa unang hari, binanggit yung mga igos. Sabi sa unang hari, lahat ng sambahayan nung panahon ni Solomon, sinabi doon, unang hari 4, talata 25, namuhay ng payapat masaganang Israel at ang bawat sambahayan ay may puno ng ubas at igos. Kahit sa Zacarias 3, sa Mikas 4, binanggit yung igos. Kaya napakahalaga ng igos sa puno ng igos. Pero kung makikita natin sa Genesis 3, nang nagkasala si Eva at Adan, at naisip nila, nakita nila na sila ay hubad. Narinig nilang Panginoon na dumarating, sila ay nagtago at kumuha ng dahon ng igos na pangtakip. At sinabi ng Panginoon, asang ka Adan? Sinabi ni Adan, nagtatago po kami dahil kami po ay hubad. Na sa halip na sabihin at aminin, nagkasala po ako, Panginoon. Kumain ako ng prutas na ipinagbabawal ninyong kainin. Pinagtakpan niya. At ganon din marahil si Nathaniel, may mga bagay siyang pinagtatakpan. Kaya nga, nakita siya ng Panginoon na nakaupo sa puno ng igos. Hindi agad siya naniwala na sa Nazareth manggagaling ang Panginoon. At tayong lahat ay nakaupo sa ilalim ng puno ng igos. May mga bagay pa rin tayong hindi natin maialis. May mga bagay pa rin tayong mga pagpapalagay. May mga bagay tayo, assumption, may mga bagay tayo na inaakala natin na ito ay para sa Diyos at tungkol sa Diyos, pero yung mga pagpapalagay natin ay mali, na kailangan nating baguhin. Katulad ng mga tagasunod ni Juan Bautista, na hindi nila nakita na si Jesus ang lalaking ikakasal. Sa Pasay, magkakaroon kami ng serye ng pagtuturo tungkol dito. Sinimula namin nung nakaraang linggo. Tungkol sa ano yung mga assumptions natin tungkol sa pakikinig. So sa susunod sa linggo darating, assumptions tungkol sa buhay. At pagdating sa Holy Week, sa Palm Sunday, dahil kasama dun sa reading ng Palm Sunday, o pista ng palaspas, isinumpa ni Kristo yung puno ng igos. Bakit niya isinumpa? Hindi naman panahon ng pagbubunga. Pero makikita mo doon, ang sinabi niya, wala nang kakaing bunga muli sa iyo. At marahil, hindi ako tama theologically, pero ginamit namin yung pagkakataon na yun. Maraming may ibig sabihin yun, pero yung mga pagpapalagay natin sa buhay natin, ito ay binago na ng ating Panginoon. Kaya muli, sa ating misa, ito ay imbitasyon sa pag-ibig ng ating Panginoon, sa Kanyang pagmamahal, at nawa tayo ay tumugon sa Kanyang pag-ibig. Tayo ay maging tapat, at tayo ay patuloy na manampalataya, at tayo ay patuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Tanggalin natin yung agam-agam
sa ating buhay. May mga pagkakataon na pumapasok sa ating isipan. Pero tanging tayo lang ang makapagbabago sa isip na. Kaya marahil nakita ni Juan at nagkaroon siya ng Juan Bautista. Nakita niya at nagkaroon siya ng kagalakan at kaligayahan dahil nakita niya na yung piging ng kordero sa kahuli-hulihan. At mapalad tayong naiimbitahan, naanyayahan sa piging ng kordero.